Noong kalmado pa lamang ang karagatan, nananahan ang mga itinuturing na daluyan ng buhay, ang mga babaylan. Sila ang pinakasentral na personaheng may kakayahang mamagitan sa dalawang mundo ng anito at espiritual na tao. Tangan din nila ang mga lunas sa sakit at kakayahang maikintal ang kinabukasan. Bagaman ay itinuturing na matriarkal, hindi sila naniniwala sa konsepto ng kasarian. Ang mga lalaki ay pwedeng maging babaylan na magbihis at makapamuhay bilang babae. Maaari din silang maikasal nang hindi tinitingnan ang kanilang uri at ari. Subalit, nayanig ang kapuluan sa pagdaong ng mga banal. Sinunog, pinatay, at ginawang kasalanan. Nawala ang mga babaylan. Subalit, sa paglipas ng panahon, ang mga babaylan ay muling nabubuhay sa parehong dahilang sila'y pinatay upang bawiin ang kanilang espasyo sa relihiyon. Mary Magdalene is most unfortunate. She was made a patron saint of the prostituted women. Sa tingin ko, hindi siya religion per se ang may problema, kundi ang fundamentalists ng religion na yun. Kasi Ibasa! Now! Ibasa! Oy! Sibak na! Wala bang lumaban? Religion affects lives of people. And then people have different intersectionalities, among which is gender. Ama namin, sumasalangit ka. At sumalangit din ang mga anghel na ginapos ng tanikalang nagmitsa sa ngalan mo. Kaya't nayanig ang sang tinakpan habang ang mga anghel ay nangagsipag-awitan upang salubungin siyang hinirang. Ako si Reverend Wowa Lidama, isang trans woman at isang diakono ng simbahan. Ngunit kay hirap sundin ang loob mo. I never felt as a man. Dito sa lupa, Ako ay namuhay lang bilang isang babae at never kong na-feel sarili ko na ako isang lalaki because my parents, especially my grandparents, ay pinalaki akong isang babae. para nang sa langit. Yung akala kong nagtanggap sa akin wholeheartedly as me, as a trans woman, and as a member of an LGBT, my family, sila yung mga unang tumutol actually sa pagpasok ko sa seminary. At later on, they've realized that I am really happy, very productive inside the seminary at unti-unti naman nila itong nakita yung kahalagahan at yung choice ko to become a servant in the altar. Tangan ang adhikang mabigyang mukha, ang bawat dagundong ng kahariang lulan ng babaylan. Ang nag-influensya sa akin na pumasok sa Agripay Central Theological Seminary ay ang aking obispo. Ang obispo ko sa Pagadian City na si Bishop Antonio Ablon. Siya yung nag-introduce sa akin ng statement ng IFI on LGBTIQ+, titled Our Common Humanity, Our Shared Dignity. At pinush niya ako by saying, kailangan na magkaroon ng human face at human flesh ang statement ng IFI para makita natin yung inclusive ambience na Iglesia Filipina Independiente. Sa kanyang muling pagkabuhay, sagisag niya ang taglay na espiritual na lunas, kaliwanagan at matriarkal na kapangyarihan. Up until now, hindi ko malirip din yung wisdom, bakit mas pinili ko ang pagiging lingkod ng simbahan kaysa sa manilbihan bilang isang registered nurse. But ito lang ang nag-sink in sa akin. If I can alleviate the physical pain of people while we are talking spiritual in the church, I can do both.
I can be a registered nurse at the same time alleviating the suffering of people emotionally and spiritually. Ang tinaguriang immoral sinners na mga kura, ng mga kurakot, ngayon sumasamba, namamayagpag, at nananahan sa natatanging kaharian mo. Kung titingnan mo ang church history in the Philippines, ang classification sa IFI, yung Philippine Independent Church, is that sila yung Reformation movement dito sa ating bansa. Kasama sila doon sa katipunan talaga. At dahil ang nagiging sagka laban sa katipunan was the Roman Catholic Church. Progresibo kami sapagkat kami ay umaayon doon sa daloy ng panahon. Kung noong una man na natatag ang Iglesia Filipina Independiente na hindi naniniwala sa mga babaeng pare, pero ngayon ay nag-oordina ng mga babaeng pare, yun ang sinasabi nating progresibo. Umaayon siya sa takbo ng panahon at sa lipunan na kanyang ginagalawan. Naway bigyan mo ng kakanin sa araw-araw. Yaong mga nilulong ng opyong patriarkal. Ang dami-daming mga verses na ginamit ng mga patriarchal theologian against homosexuality. Symbolic ang Bible No, okay, you can use the word metaphor. You can, in fact, we use the word myth, no? Pero unfortunately, in English, in the contemporary use of the word myth, parang ginawa siyang kasinungalingan. Kasi, di ba, myth is fiction. Sinabi din doon sa Biblia na ang kasal daw at doon sa sakramento na meron tayo, ang kasal ay para sa babae at lalaki lamang. Pero ang sinasabi ng Biblia talaga, according sa kanyang original Greek translation, marriage is for two partners, suitable partners. Doon lang tayo nagkakatalo ngayon kung ano yung suitable. Ang sabi ng Roman Catholic, suitable lang ang babae sa lalaki. Pero ano ba yung meaning ng suitable? Kung ginamit mo ang Bible as if it is a scientific journal, you will get into trouble when it comes to your faith. Tila mga bulaang katuroang nagpahintulot sa tukso. Ang pinakamalaking hamon na natanggap ko sa loob ng seminary is yung pamumuhay ko sa loob ng dormitoryo kasama ang mga lalaking seminarista. Despite na I was endorsed by my bishop that I am a trans woman and I should be housed together with the women seminarian. Nakikita ko yung mga kasama ko nagpipina, naka-brief lang, naka-boxers lang, nagpapakitaan pa sila ng kanilang mga kasi nga they are very para bang normal na sa kanila yon. The mistaken notion is that if I want to be equal, I want to be equal with men. No, I'm a woman. I cannot be equal in the same way na I will become a man. I will remain a woman. He will remain a man, but we will have equal value. Para ng pagpapatawad ng mga babaylan. Hindi yun actually iniisip ko Hindi para maging first trans woman clergy, kundi magsilbi lang talaga sa ubasan ng Panginoong Diyos. Nung maiadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, hindi Ginoo si Maria, sambit ng mga propeta sa pagkatao ng babaylan. Yung pinupush natin minsan na dapat equal at dapat merong equity saan man, sa loob ng simbahan, sa labas, sa trabaho, may mga limitasyon pala talaga yon. Bagaman ay pinapasok sa banal na tarangkahan, nasasalat pa rin sa grasya. Sa usaping pagtanggap, sa mga ordained ministers, ako nagkakaroon ng resistance and discrimination. Sa mga pari ko, minsan naririnig yung, lalaki pa rin yan. Yung ang boses niya panlalaki pa rin. Hindi pa rin talaga yan babae, nagdadamit babae lang yan. Yung iba nagsasabing, ang sagwa, nakasutana, tapos naka-makeup, tapos kulot pa yung buhok. Yung mga ganoon. Maaaring ang Panginoong Diyos ay sumasa atin sa pagpapatawad, subalit ang kasalanan sa kapwa ay kailanmay hindi pinapanigan. Kasabay ng pagkabuhay ng babaylang pinagpala, nagsidiwang ang mga sinaunang alagang buwaya. Dahil sa hindi mabilang na taon, muling malalamnan ng paboritong pira-pirasong reputasyon ng babaylan
ang kanilang nagngangalit na sikmura. Hindi ako against sa kanila kasi lumapit sila sa akin to say sorry and everything. But yung aking disappointment ay napunta doon sa seminary faculty, which is tinago nila yung case na yon. Wala silang ginawa man lang na parang hakbang to parang make amends ba, na mabago or makalma man lang, masatisfy man lamang ako as a victim of ganoon, of sexual assault sa loob ng seminary. Ang isang rason bakit nangyayari itong mga ganito, ang pag-aral ang isang pare, ni wala siyang subject sa psychology, wala siyang subject sa sexuality, wala siyang subject tungkol sa yung the physical health. So lahat philosophy, theology, unfortunately bilang tao, hindi mo malalaktawan yung pangangailangan ng katawan mo, like health, or even your need for intimacy. There has to be an understanding around it. Bayot, iyan ang insultong itinawag sa kanila nang minsay maglaho patungong kabundukan para takasan ang kamatayan. Santo-santuhan, Diyos-Diyosan, ipanalangin nawa ang iyong kasalanan dahil sa kanyang pagbalik, hindi na muling papayag ang isang babaylan na matawag na isang bayot o duwag. Para bang totoo yung sinasabi na pag hindi satisfied yung victim, magkakalat at maghanap siya ng kanyang mga taong pwedeng pag-vent outan ng kanyang nararamdaman. At yun ang nangyayari ngayon. Am I pacified by those persona non grata cases na gusto nilang ihain sa akin? Hindi. As long as I am not satisfied, as long as may nangyayari pa rin ganoon sa loob ng simbahan at sa loob ng seminary, magsasalita ako. Because I need to speak, even my voice is shaking. Sa pag-aalab ng mitya ng inhustisya at opresyong nababase sa uri at ari, lumantad ang mga kapwa biktimang babaylan na handang makipagdigma sa ngalan ng basikong karapatan. Isang digmaang ngayon at kung sila'y mamamatay, ipaglalaban. Luwalhati sa muling pagkabuhay. Yung ordination ni Reverend Wowa, nagsimula talaga siya ng isang conversation sa isang bansa na napaka-atrasado ang culture, very backward, makabuluhan, at talagang binabasag yung ganoong kultura na sa pagkahaba-habang panahon, we just never question it, na bakit ba puro lalaki ang pare? Hindi ba pwedeng magsilbi ang isang babae at isang trans woman bilang isang person of faith sa atin? Nagkaroon na ngayon ng mukha at katawan ang inclusivity na pwede palang maging pari, pwede palang maging klero ang isang trans woman na sinasabi ng iba ay immoral sinners for many centuries already. Sa gitna ng sigalot ng babaylan at mga nagbihis banal, bumaba ang anghel dala ang mabuting balita. Gagawa ang Diyos ng isang paraisong walang diskriminasyon. Nagalak ang mga babaylan, subalit naggagalaiti ang mga tampalasan. Luwalhati para sa mga namatay at pinagkaitan ng espasyo. I don't know why who is following it up or saying that it is a priority measure, because it is not to begin with. So again, I don't see any urgency for that particular measure. Si Senator Amy was saying, hindi lang dapat sa isang sector of the society, dapat lahat. Hindi kailangan na ano tawag doon? Isang sektor lang, bakit hindi lahat? When you talk about anti-discrimination, na di-discriminate din yung iba. Nasa pangalan na siya, SOGIE Equality Bill. Ang hangad lang po ng batas na ito ay pagkakapantay-pantay. In fact, bahagi po kami sa mga groups na nag-edit ng final version nitong bill sa Congress. And we can say confidently, ang goal ng bill na ito ay maprotektahan ang lahat ng Pilipino
Kung ikaw man ay straight, kung ikaw man ay bahagi ng LGBT community, maproprotektahan ka against discrimination. Hindi naman po ata masama yun. Hindi naman po ata sobra yun. At lahat tayo ay makikinabang dito. Naintindihan ko si Senator Joel Villanueva dahil anak nga siya ni Brother Eddie Villanueva na sa maraming hearing na ng SOGI bill ay naging panggulo lang at ang nagsasabing parate na ito ay unconstitutional dahil maraming relihiyon at mga pananampalataya ang masasagasaan ng SOGI bill. Pero kailan ba tayo magiging ready? Una, ay nako, ewan ko ba. Yung safe and satisfying life is really yung just to be happy. No? Kasi, di ba, that's why you want salvation eh. Because you will be happy with God. Parang ganong usapin. I hope na it's just a matter of time rather than a delaying tactics. Na actually, pwede nang pag-usapan pero ayaw namin yan eh. Kasi, if you look at, sabagay wala na si Manny Pacquiao, no? Wala na si Manny Pacquiao sa this particular Senate, wala silang interest on the welfare of people. Sa kalwalhatian ng mga sumusubok makibaka upang ipanawagan ang kalayaang natatali sa kasarian, lumalakas ang hanay ng papausbong na mga makabagong babaylang handang maglingkod sa iyong ubasan. Ang respeto at dignidad ay walang kinikilalang gender. Dahil ito dapat ay nagmumula sa pag-ibig na ibinunga sa atin ng pagpapakamatay ni Jesus sa krus na hindi lamang sa mga taong nananampalataya but even those people na hindi nananampalataya at hindi pa nakita yung kagandahan ng kanyang muling pagkabuhay. Kapara noong unang-una, sino man ay pwedeng maging babaylan at tunguhin ang espiritual na buhay. Subalit, ang kanilang kamatayan na ang siyang naghadya upang tignan ang banal na katotohanan sa kung ano ang nasa gitna ng hita, ang pagbabalik ng babaylan upang bawiin ang ninakaw, ay patunay na higit kailanman at magpasawalang hanggan ang espasyo ng paglilingkod sa tahanan ng Diyos ay laging sumasa iyo. Amen.